Purihin natin ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon natin, tama po? Mabuti po ang Panginoon, mapagbiyaya po siya. At binigyan niya po tayo ng araw na kung saan talagang papasalamatan natin siya. Alam ko po, lahat tayo ay nakatanggap ng mga medical na tulong, tama po? Dental na tulong. At higit sa lahat ang spiritual na tulong. Okay po? At actually po, sa aming team, kami po din ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay pumunta at tinangkilik nyo po ang programang ito at kayo po ay naging willing and available na makasama po namin ngayong hapon. Okay po? At ito nga po palang ginagawa po namin, ito po ay tinatawag na Evangelistic Crusade. Okay po? Ito po ay pang-10 taon na po namin ginagawa. Ito po ay gawain na sinimulan po ng Christ Baptist Church sa island of Marinduque. Okay po? Ang simbahan po ng Christ Baptist Church, pumupunta po sila sa iba't ibang probinsya every year para po magbigay ng libreng check-up, libreng gamot, libreng bunot, libreng linis ng ipin, libreng mga serbisyo, at higit sa lahat, pumupunta sa mga probinsya para ipangaral ang pangalang Jesus, na siya lang ang Panginoon at tagapagligtas. Okay po? At kami po ay walang hinihinging kapalit. Kaya kami po ay ang nais namin, ibahagi po sa inyo ang pagmamahal po ng Panginoon. At ituro po sa inyo ano ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi po kami nandito para po ipresenta ang aming reliyon, ang aming simbahan. Nandito po kami para ipakita po sa inyo na kayo ay mahal ng Diyos at ang Diyos naging mabuti sa amin at gusto din namin ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos na natamo at natanggap po namin. Okay po, nakarang taon po ay ginanap po ang krusadang ito sa province of Zambales. Sino po dito mga taga Zambales? O probinsya niya taga Zambales? O sa Zambales? O nakapunta na sa Zambales? Wala pa po. Okay, kung kayo ay makakapunta, mas maganda din po ang lugar po doon. Yun naman po ay nasa kabilang dako naman. Dito po ang Catanduanes, ditong dako po ay Pacific Ocean, tama po? Yung Zambales naman, yung harap niya naman po doon, yun po yung West Philippine Sea. Harap naman ng China. Okay? Kaya magkabilang dako ba? Pero hindi po hadlang yun para hindi po maabot ang bawat isa ng salita ng Diyos. Okay po? At bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Okay lang po? Humingi tayo ng tulong sa Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. At tumayo po tayong lahat. At pangungunahan po tayo ni Pastor Ray Cordoba sa pamungad na panalangin. Salamat po. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa isang magandang hapon na kaloob po sa amin. At salamat po sa aming mga kababayan na sila'y naabot, Panginoon, ng tulong pisikal. Ngunit ang higit sa lahat at nais na ipaabot po sa kanila ay ang tulong espiritual na si Kristo, ang kailangan po namin na namatay, nilibing at nabuhay muli, na siyang pag-asa namin sa kabilang buhay at siyang pag-asa din hanggang ngayon kung kami tumawag sa Kanya. Siya'y nakikinig at buhay na sa langit. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa mula sa barangay kapitan, sa mayor, gobernador, lahat ng mga kagawad na narito, Panginoon, i-bless mo po sila, maging sa mga guro namin, mga barangay kagawad, lahat po nanungkulan sa aming bayan. Ay pagpalain mo po na makilala nila may pag-asa sa langit. At mga nanay at tatay, mga seniors po namin, mga kabataan, na magkaroon ng pag-asa, Panginoon, at tumiwala na may Diyos at tagapagligtas. Patawad kung kami rin nagkulang, nagkasala. Salamat po. Pagpalain mong lahat ng ito, inihiling po namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at makakaupo po tayo. At aking pong tinatawag ang ating kapatid, si Brother RG, para pangunahan po tayo sa awitan. Lahat po tayo titingin po dito sa screen, okay lang po? At sabay-sabay po tayong aawit. Okay, so ayan, magandang hapon po sa ating lahat. So tayo po muna ay mag-aawitan. Nakikita po ba ninyo yung screen? Yan, tayo po ay mag-aawitan. Aawitin po natin kahit na kubo ang aming tahanan. Okay? So awitin po natin
sabayan nyo na lang po kami sa mga nakakalam. Sundan nyo na lamang po kami. Okay? Kahit na kubo. So ayan, awitin po natin sabay-sabay. First stanza, ready now, sing. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupay may kasiyahan, pagkat sa langit ay may naghihintay, nakahari ang gintong lantay. Ako'y may bahay na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Sikang stanza. Huwag mabahala sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Chorus. Ako'y may bahay na di nasisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. So ayan po yung awitin na ipinangako ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala kung may bahay po kayo dito na maliit. Kung tayo po'y mananampalataya, ang pangako niya, may mansion po tayo doon sa langit. Okay po, so awitin po natin, isa pa pong awitin. Awitin po natin yung Dahil Siya'y Buhay. Okay po, buhay po ang ating Panginoon. Awitin po natin first and ready now, sing. Ang Diyos anak, kusang nanaog, pagkat tayo'y Kanyang mahal. Doon sa krus tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y panatag na, dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang, pusong inay nagagalak, ngunit lalong kaligayahan kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko, dahil hawak ng Diyos ang bawat araw. Ang puso ko'y
siya'y buhay. Pag sa mundo, amen. Ako'y lumisan, hirap sakit, magwawakas, tutunguhin, langit na bayan, sasapiling ni Kristong tagapagligtas. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag na dahil siya'y buhay. Ang puso ko'y panatag na dahil siya'y buhay. Amen? Wala po tayong dapat katakutan kasi buhay po si Kristo. Kasama po natin siya. So, ayan lamang po. Amen. Maraming salamat kapatid. At dito po sa mga awitin na ating kinanta, nagtuturo ang mensahe sa atin na merong pag-asa. Tama po, may pag-asa. Merong buhay na inaalok si Kristo. Merong lugar na naghihintay sa lahat ng mga totoong sumampalataya sa Kanya. Si Kristo po ay hindi sinungaling at dapat natin po siyang pagtiwalaan. Kaya ganun po kaganda na sa ating buhay ay nawa bigyan natin ng puwang at maging bukas ang ating puso na tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Uulitin ko po, kami po ay nandito hindi po para sa aming relihiyon, hindi po para sa aming simbahan. Ang pakay lamang po namin, bakit po kami ay nandito, upang tumulong, upang magbigay ng serbisyo, medikal, dental, at higit sa lahat, espiritual, na makilala natin ang lubusan ng Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya sabi nga doon, huwag tayong matakot. Dahil ang Diyos na tinuturo ng Bible, Diyos na buhay. Okay po, naintindihan po natin? Ang Diyos po ng Bible, Diyos ng buhay. Nung si Kristo nanawag sa sanlibutan ito, siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Hindi po siya nanatiling nakapako. Hindi po siya nanatiling nakalibing. Hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. At sabi ng Biblia, at umakyat po siya doon sa langit at nakaupo sa trono ng Diyos. At siya ay buhay. Para ipakita, ipaabot, at ipasabi sa atin at ipaalam sa atin na kailangan natin pagtiwalaan ang kanyang salita. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Dahil may pangako siya na inaalok sa bawat isa sa atin na ang sino man tatanggap sa kanya ng totoo ay magkakaroon ng pangakong ito. Okay po? Kaya yun po yung pakay namin. At ngayon po tayo po ay dadako sa tanging bilang na atin pong papakinggan na pangunahan po ng CBC Men. Okay po? Tanging bilang na papangunahan po at ang amin pong kakantahin ay Dakilang Katapatan. Ikaw, Mans. Sadyang ay tunay
biglaan ay makaawit po tayo sa Panginoon. Dahil ang tinitingnan naman po ng ating Panginoon ay ating puso, tama po? At lahat po tayo ay makapagsasabi na ang Diyos po ay mabuti. Tama po? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Pero wag po nating kakalimutan, ang Diyos ay matuwid. Hindi papalagpasin ng Diyos ang kasalanan sa ating buhay. Kaya nawa, sa mensahe ng salita ng Panginoon ay atin pong talagang totoong tanggapin, totoong desisyon na galing sa ating puso. Hindi lang puro nguso, kundi puso. Okay po? Kaya ngayong hapon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay makikinig ng salita ng Diyos. At nandito po si Pastor Melvin. At siya po ay isang mangangaral galing po sa bayan ng Panganiban. Amen. Ang kanyang pastor po ay si Pastor Rolly Santos ng Community Bible Baptist Church doon po sa bayan ng Panganiban, Catanduanes. Kaya ngayon, sila po ay nandito sa Pandan at siya po ay nandito sa Pandan dahil po sa vision, sa burden, sa panawagan na maabot ang mga tao ng kaligtasan at sila po ay naghahangad na makatayo po sila ng gawain dito sa bayan ng Pandan. At sila po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi po relihiyon ang nagliligtas, kundi si Kristo na Panginoon. Amen. Kaya ngayon nandito po si Pastor Melvin para po magbigay po sa atin ng pagpapakilala sa kanyang sarili at pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, gaya po ng sinabi ng ating kapatid, ay ako po si Brother Melvin at last April 12, ako po ay na-ordain as a pastor. At biyaya po ng Panginoon, ano po. At ako, sasabihin ko na po sa inyo, hindi po ako magaling, hindi po ako madalino. But by the grace of God, yun po ang dahilan ko bakit po ako nakakapag-share ng salita ng Panginoon. At next week ay kung kalooban pa ng Panginoon na next week na po kami magsimula ng gawain po dyan sa kabilang barangay lang po, sa Lourdes po. Ayan, magsimula po kami ng gawain dyan at ang Diyos na po ang bahala. Ano po, at this time, salamat po sa programang ito sa Catanduanes, Mahal Ka ng Diyos. Ano po, it's a great blessing sa amin bilang mga taga Catanduanes po. At salamat din po sa pribilehiyo na ako po ay makapagbahagi po sa atin ng salita ng Panginoon. Hindi ko na po patatagalin pa. At babasahin ko po sa inyo ang isang pong verse at siguro makikita po natin yan sa ating monitor. Sa John chapter 3 verse 16. Babasahin ko po sa atin. Ayan, basahin po natin sa Tagalog. Ano po, ng sabay-sabay. John chapter 3 verse 16. Ang sabi po dyan ng Bible, basahin po natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya ng sinabi po ng ating pong binasa, sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa atin pong lahat iyon. Ikaw po, ako, tayo pong lahat ay mahal ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ay si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, ipinako, namatay, nilibing at nabuhay muli. Para po yun sa inyo at para po sa ako. Ano po yung dahilan? Sabi ng Bible, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag daw pong mapahamak. Yung tinatawag pong kapahamakan dyan, yan po yung kapahamakan sa lugar po ng impyerno. Kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan sa lugar po ng langit. Bakit po binanggit dyan na mayroon pong kapahamakan sa lugar ng impyerno? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa lugar ng langit. Ganito po kasi yan. Ang buhay po natin dito sa mundo, saglit lang po. Saglit lang po yung buhay natin dito. Inihantulad yan sa isang singaw. Pansin nyo po, pag kita manugon, pag inabrihan mo yung kaldero, ikayin dyan masungaw. Sabi doon ng Bible, ang buhay ng isang tao ay parang singaw. Lilitaw, mawawala. Ganun kadali yung buhay ng tao. Ngayon, sabi ng Biblia,
sa Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi doon, sa Hebrews chapter 9 verse 27, babasahin ko po na lang ano po. Hebrews 9 verse 27. Ayan, sabi po ng Biblia dyan, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos ng isang tao ay mamatay, sabi nito, merong agad hatol. Ang hatol po niyan, lugar ng langit o lugar po ng impyerno. Pero ang katunayan po kasi, lahat po ng tao po ay makasalanan. Lahat naman po siguro tayo agree na lahat po na tayo makasalanan. Imagine po ako, naging bata ako, ito pong mga bata, kahit hindi po yan turuan ng magulang, gumawa ng mali, ang bata po habang lumalaki, nakakagawa ng kasalanan. Sapagat nature po natin yun na tayo po ay makasalanan. Hindi ako tinuruan ng magulang ko gumawa ng mali. Pero habang ako po ay lumalaki dati, pero hanggang ngayon hindi pa po ako lumalaki. Ayan, habang lumalaki po ang bata, nakakagawa po ng kasalanan. Sapagat nature po natin yun, na tayo po ay makasalanan. Kung bakit po isang tao ay mapapahamak sa lugar ng impyerno, sabi diyan, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Ang judgment diyan, lugar ng langit o lugar po ng impyerno. Pero ang katunayan po, lahat ng tao po ay makasalanan, kaya ang tao po ay maaaring mapahamak sa lugar ng impyerno. Pero yung kasalanan po na binabanggit diyan, sabi nga po ng Biblia, ang kabayaran daw po ng kasalanan natin, kamatayan. Kung bakit po isang tao po ay mamamatay, dahil po yun sa kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ikukot ko na lang po sa atin, sabi ng Biblia doon, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi ng Bible, ang kabayaran daw po ng kasalanan natin, kamatayan. Kung bakit po ang isang tao po ay mamamatay, dahil po yun sa kasalanan. At para mas maunawaan po natin, ang tao po kasi, meron pong tatlong bahagi ang tao. Meron pong kaluluwa, meron pong katawan, at meron pong spirit. Ang ginawa ng Diyos during sa creation time. Ngayon, ang tao po merong kaluluwa. Ano po ba yung kaluluwa? Ang kaluluwa po, yan po yung mismong ako. Yan po yung mismong ikaw. Kung bakit niyo po ako nakikita, kung bakit niyo po ako naririnig, kung bakit po kayo nakakaamoy, kung bakit po kayo nakakapanlasa, kung bakit po kayo nakakaramdam. Yung 5 senses po ng tao, yan po yung tinatawag nating kaluluwa. Na kapag halimbawa ako po mamatay, alis po dito yung kaluluwa ko, yung 5 senses. Pagmulat po niyan, lugar ng langit o lugar po ng impyerno. Ang atin pong kaluluwa, eternal po yan. Hindi po yan namamatay. Sa lugar po ng Bagamonok, nakapagturo po kami doon sa mga school. At marami pong mga kabataan na nag-tempt na magpakamatay, mag-suicide. Pag ginawa po natin yun sa sarili natin, ang mangyayari po, ang pinatay lamang po natin, yung ating physical. Pero yung mismong ikaw po, yung mismong ako, hindi po yan namamatay. Pag alis niyan dito sa katawan, pagmulat po niyan, lugar ng langit o lugar po ng impyerno. Ang lugar po ng langit ay walang hanggang pong makakasama natin ng Panginoon. Pero ang lugar naman po ng impyerno, sabi ng Biblia, ito ay literal na lawa ng apoy na merong ungod, na hindi namamatay. Na ayaw po ng Diyos na maranasan natin. Naranasan na po natin mapasok. Masakit po. Imagine po yung buong katawan mo nandun ka, babad ka sa apoy. Ganun po yung hirap sa lugar ng impyerno. Wala pong exit iyon. Walang hanggang kaparusahan po ang mararanasan ng isang tao kapag napunta po siya sa lugar ng impyerno. Ngayon, ang kaluluwa po, hindi po yan namamatay. Pangalawa po, bahagi ng tao, katawan. Itong katawan ko po, kung bakit po gumagalaw, kung bakit po ako nakakatayo dito, sapagat nandito pa po yung kaluluwa ko. Pero darating sa punto na ako po ay babawian ng buhay. Alis po dito yung aking kaluluwa. Therefore, ito pong katawan, temporary po ito. Saglit lang po ito. Pwedeng umabot ito ng 60 years old, 70 years old, 8 years old. Ang life average sa Pilipinas, umabot pa tayo ng 60 to 80 years old. Pero dito sa probinsya, mapalad tayo kasi meron pang umaabot ng 90, may umaabot pa ng 100. Pero ang pinakapunto ko po dito, dumating man tayo sa panahon na umabot tayo ng 100 years old, darating sa punto na tayo babawian ng buhay. Itong katawan natin ililibing. Sabi ng Biblia, galing ka sa alabok, babalik ka din sa alabok. Kumbaga itong katawan natin, wala tong kumbaga wala po ito, temporary po ito, saglit lang po ito. Kahit anong, kaya nga sabi ng Biblia, kahit anong paganda natin dyan, lilipas yan.
Ano po itong katawan natin, saglit lang. Yung ating kaluluwa, walang hanggan po yan, eternal. Ang ating katawan, temporary po. Ang spirit po, ito po yung connection natin sa Panginoon. Ibig sabihin po, ito yung dahilan kung bakit makakapag-connect tayo sa Panginoon. Pero ang katunayan po kasi, ang tao po ay dinaya ng kaaway. Dalawang tao pa lamang po sa buong mundo na kinreate ng Diyos, ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Nung tinukso si Eva, tapos si Adan, na kumain ng prutas na pinagbawal ng Diyos, ang nangyari po niyan, ang lahat ng tao po ay naging makasalanan. At ang kasalanan po ay naranasan po nating lahat. Naranasan po ng tao. Yan sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. At ang una, dalawang klaseng kamatayan po sa Biblia. Una po, kamatayang pisikal. Ang kamatayang pisikal po, like for example, kapag ako namatay, itong katawan ko ililibing. At itong kaluluwa ko alis dito. Yun po yung unang kamatayan. Pero yung second death na binabanggit po sa Biblia, ito po yung sabi ng Revelation chapter 21 verses, sabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag, sa mga kasuklam-suklam, sa mga manggagaway, sa mga mapikyapid, sa mga mamatay tao, sa mapagsamba, sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagnininga sa sopre, na siyang ikalawang kamatayan. Yung second death po, yan po ay walang hanggang kamatayan. Spiritual death po ang tawag yan. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang exist, na kahit gustuhin mong matapos yung buhay mo sa lugar ng impyerno, walang hanggan po yun. Sabi ng Biblia, yung mga kaluluwang napunta sa lugar ng impyerno, aram niyo po yung word na gagangit, yung yan. Ganyan po, imagine yung hirap dun sa lugar ng impyerno. Ayaw po ng Diyos na maranasan natin iyon. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi siya natiling Diyos sa langit. Ang ginawa niya, inabot niya tayo, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, ipinako sa krus na matay, nilibing at nabuhay muli para po yun sa ating mga kasalanan. Siya na po yung nagbayad ng ating kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang kasalanan po, hindi po natin kailangan paghirapan pa. Ito po ay regalo ng Diyos. Pag sinabi pong regalo, hindi po natin ito kailangan bayaran. Hindi po natin ito kailangan suklian ng anumang bagay. Ang ginagawa po kasi ng ibang denomination, para bang ibibigay ko sa iyo regalo, basta bayaran mo. Hindi na po regalo ang tawag doon. Ano po? For sale na po yun. Ganito naman po yung ginagawa ng iba. Sa iyo na itong regalo, basta magpakabuti ka lang. Ibig sabihin, reward na po yun. Hindi na po yun regalo. Halimbawa, meron po kung bibigyan ng regalo, ang regalo po, bago ko po ibigay, buo na. Andito na po yung effort ko, andito na po yung sakripisyo ko, buo nang ibibigay ko sa bibigyan ko ng regalo. Ganun din po pagdating sa ating kaligtasan. Hindi na po natin yung kailangan paghirapan pa. Tapos na pong pinaghirapan niya ni Jesus. Siya ipinako sa krus, namatay, nilibing at nabuhay na muli para po yun sa atin pong lahat. At sabi ng Bible, ang sino man sa kanya tatanggap, huwag daw pong mapahamak. Yung kapahamakan po yan sa lugar ng impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, yan po ay sa lugar ng langit. Hindi po basehan yung religion na pagpunta sa langit. Ano po? Imagine po sa buong mundo, mayroong 2,500 plus na religion. Kung dyan tayo babase ng kaligtasan natin, saan tayo sasapin dyan? Ang sabi ng Biblia sa John chapter 14 verse 6, ang sabi po doon, babasahin ko po. Sabi po doon ng Biblia, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Wala pong ibang daan, ang tao po ay mapunta sa langit, maliban lamang natanggapin niya ang Panginoong Hesus. Kaya kami po, hindi po kami nagtuturo patungkol sa religion. Ang pinaka-importante po ay tanggapin ng tao si Jesus. Bakit kailangan tanggapin ng mga tao si Jesus? Sapagkat si Jesus lamang ang may kakayanan na iligtas po yung ating sarili sa lugar po ng kapahamakan. Ang tao po mapapahamak po sa lugar ng impyerno dahil po sa kasalanan. Pero yung kasalanan po, tapos na pong bayaran niya ni Jesus. Tapos na po, pinaghirapan niya po lahat. Siya ipinako sa krus, namatay, nilibing, lahat ng pag-usig naranasan niya para lamang po yun sa atin at para lamang po yun sa akin. Para po yun sa inyo at para sa akin. Marami pong tao naghahanap ng totoong pagmamahal. Lalong-lalo na sa gantong edad, yung mga kabataan ngayon, nagkakaroon na ng partner, naghahanap ng totoong pagmamahal.
Pero yung totoong pagmamahal po, hindi po natin yun makikita sa tao. Lalong-lalo naman po sa bagay. At totoong pagmamahal po, matatagpuan lamang po natin yan sa Diyos. Kaya nga po merong John 3:16, sabi ng Biblia doon, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tapos na pong nangyari yan, na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, upang ang sino man sa kanya'y manampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Yan po ay sa lugar ng langit. Ngayon, malapit na po tayo. Paano ba tanggapin ng Panginoon? Tatlong bagay lamang po na dapat maintindihan natin sa ating sarili. Una, dapat tanggap po natin sa ating sarili na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagat kung hindi po natin tanggap sa ating sarili tayo po ay makasalanan, hindi natin kailangan si Jesus. Ibig sabihin, hindi ako makasalanan, papunta ako sa langit. Pero ang Biblia nagsasabi na lahat po ng tao ay makasalanan. Kaya unang bagay, dapat tanggap natin sa ating sarili na kung bakit kailangan ko si Jesus sapagat ako ay makasalanan. Pangalawa po, dapat tanggap din po natin sa ating sarili na kahit na tanggap po natin sa ating sarili na wala po tayong kakayahan. Tanging si Jesus lamang ang may kakayahan iligtas ang ating sarili sa lugar ng impyerno. Sapagat kung meron po tayong kakayahan iligtas ang ating sarili sa lugar ng impyerno, hindi po natin tatanggapin si Jesus. Ibig sabihin, hindi po natin kailangan si Jesus. Pero wala po tayong kakayahan, kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tanging siya lamang ang may kakayahan, iligtas ang ating sarili sa lugar ng impyerno. Kaya pangalawa, dapat maintindihan natin, kaya natin tatanggapin si Jesus sapagat wala pala akong kakayahan. Pangatlo po, dapat makita din po natin na kahit na ano at sino pa po akong makasalanan, ay meron palang Diyos na nagmahal sa akin. Siya ipinako sa krus, namatay, nilibing at nabuhay muli para sa akin. Sabi ko po kanina, maraming taong naghahanap ng totoong pagmamahal. Hinahanap sa tao. Ang tao po kapag nagmahal, conditional po yan. Mahal kita sapagkat maganda ka, mahal kita sapagkat mabait ka, mahal kita sapagkat ganito, etc. Conditional po yan. Pero ang Diyos kapag nagmahal po, wala pong kondisyon. Minahal po tayo ng Diyos kahit na ano at sino pa po tayo. At yun po yung totoong pagmamahal. Yun po yung pagmamahal na nais ng Diyos na maranasan po natin. At ngayon, nais ng Diyos na maranasan mo yung totoong pagmamahal. Paano maranasan? Dapat tanggap natin na tayo po ay makasalanan. Dapat tanggap po natin na wala po tayong kakayahan. Iligtas ang ating sarili sa lugar ng impyerno. Pangatlo, dapat tanggap po natin na kahit na ano at sino pa pala akong makasalanan, minahal pala ako ng Diyos. At kung yan po ay nasa puso nyo, magtatapos po tayo sa panalangin. Okay lang po ba tayo po tayong lahat? At mananalangin po tayo. Ito po ay panalangin pagtanggap. Huwag nyo pong iisipin pagtanggap to sa religion. Ang kaligtasan po, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng totoong pagtanggap natin. So, paano tanggapin ng Panginoon? Ulitin ko po, tanggapin natin sa ating sarili na tayo po ay magsalanan. Panginoon, wala akong kakayahan. Panginoon, salamat sapagkat minahal niyo po ako. Kung yan po ay nasa puso niyo, okay lang po ba? Manalangin po tayo. Yugo lamang po tayo pikit. At kung yan po ay nasa puso niyo, nais niyo po tanggapin ng Panginoon, ano po? Pili po kayo sumabay sa akin sa panalangin. Sabihin niyo lamang po ng ganito, Amang dakila, salamat po sa iyo pong pag-ibig na ipinahayag sa akin. Inaamin ko po, ako po'y makasalanan at may kapahamakan. Ako po'y nagsisisi, ako po'y iyong patawarin at iligtas. At sa oras na ito, ay binubuksan ko na po ang aking puso at tinatanggap ko na po ang Panginoong Hesukristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa iyo pong pag-ibig at salamat din po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Mari na po tayo umupo. At ang sabi ng Biblia, ulitin ko po yung unang verse na binasa natin. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya sa akin, sa inyo, sa ating lahat ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak sa lugar po ng impyerno. Ang pangako ng Diyos sa inyo po, huwag mapahamak sa lugar ng impyerno. At kayo po ay magkaroon. At ngayon tinanggap niya ang Panginoon, kayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panghawakan niyo po yung pangako ng Diyos sa inyo. Meron po kayong buhay na walang hanggan. Ang tao kapag nangako, sabi nila, napapako. Pero ang Diyos kapag nangako, totoo po yun. Ang sabi ng Biblia, meron kang buhay na walang hanggan sapagkat tinanggap mo si Jesus.
Therefore, anytime na buhay tayo ng buhay, meron tayong langit na pupuntahan. Hindi dahil sa religion natin. Hindi dahil sa mabuting tao tayo. Kundi dahil po yun kay Jesus na tinanggap nyo na mayroong pangako sa atin na buhay na walang hanggan. At yun lamang po yung nais ko pong ibahagi sa atin at pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you po. Yun, maraming salamat po. Talagang ang Diyos ay mabuti, tama? Ang nais ng Diyos tayo ay maligtas. Alam niyo po bakit tayo yung gusto ng Diyos magligtas? Dahil ayaw niya tayo na pumunta sa impyerno. Gusto niyo po makita yon na ayaw ng Diyos tayo mapahamak? O, tingnan niyo po. Ano lang follow up lang ito para mas matibay yung tinanggap niyong kaligtasan. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 9. Tingnan niyo po. Gaano ng Diyos gusto tayong maligtas. Okay, sabi diyan, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba. Ano daw? Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay kundi ang lahat ay magsipag. Sino ba yung dapat magsisi? Ang makasalanan o hindi makasalanan? Sino ang makasalanan? Tayo po. Sa madaling salita, ang Diyos ay maawain. Mapagmahal, maawain, mabuti sa atin. Ang gusto ng Diyos, langit ang pupunta natin. Sir, saan po ba yun? Okay, saan po ba yun? Juan 14:3. Ayan, no? Tingnan nyo po, na may lugar na ipinangako ang Diyos. Juan 14:3, sabi po dyan. Tingnan natin. Juan 14:3, okay? Tingnan natin ho, nasa Bible po yung pinag-aaralan natin, okay? At kung ako'y pumaroon, at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan. Sino po dito ang kinakausap ni Jesus? Yung mga sumampalataya. Si Jesus po ba ay sinungaling? Hindi po. Dapat po ba natin siyang pagtiwalaan? Opo. Okay? Ay muling paparito ako. Si Jesus, muling babalik. Muling babalik si Jesus. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Sino daw yung tatanggapin niya? Ang mga sumampalataya. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay saan ba ang Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Nasa langit. Ano sabi niya? Kung nasaan siya naroroon, kayo naman ay doon. Sinungaling ba dyan ng Diyos? Pwede ba ang tao pumunta sa langit? Pwede po. Ang kulang lang sa tao, totoong pagtitiwala. Maraming tao tumatanggap kay Jesus sa bibig dahil mayroon silang tatanggapin pagkatapos. Maraming tao tumatanggap kay Jesus sa bibig dahil ng relihiyon. Pero kanina, itinuro sa atin, dapat buong puso natin tanggapin si Jesus. Dahil yung kaligtasan na ginawa niya ay buo na. Parang ganito, regalo. Sino po yung naghanda ng regalo? Ang nagbigay o tatanggap? Ang nagbigay o tatanggap? Ang nagbigay. Ano ang gagawin ng taong tatanggap? Tatanggapin. Ganun po yun. Kapag binigyan ka ng regalo, para mapasa yung regalo, tatanggapin mo. Buo na ba ang regalo o hindi? Buo na. Ganun po ang kaligtasan. Si Jesus, ang daan papuntang langit. Kapag meron pang tao na sumampalataya at nagsasabi siya na totoo siyang sumampalataya at hindi niya patiyak na ang tao ay makakapunta sa langit, sa madaling salita, mayroon pang pagdududa sa kanyang sarili. Mga taga-barangay Tabugok, huwag yung pagdudahan ang Diyos. Si Jesus ang pagtiwalaan nyo.
Nirerespeto namin kayo bilang tao at kapwa namin tao. Pero kung ang paniniwala na meron kayo na hindi galing sa salita ng Diyos at nagdadala sa inyo na hindi kayo makasigurado ng langit, ngayong hapon po, pagtiwalaan nyo ng totoo sa Jesus. Ang langit pwedeng puntahan ng mga taong totoong sumam. Di ba sir, makasalanan ako? Bakit pupunta ako ng langit? Alam nyo po, nung panahon na ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nung sumampalataya kayo kay Kristo, sa panahong iyon, doon nyo natanggap ang kabayaran ng kasalanan. Ulitin ko, si Jesus mo ba ay sinungaling? Hindi. Kung sasabihin ni Jesus na kaya kanyang patawarin, pagtitiwalaan at paniniwalaan mo ba? Yes. Dapat nyong pagtiwalaan na si Jesus ay may kayang magpatawad ng kasalanan. At kaya niyang bayaran ang kasalanan mo, gaano man yan kaliit at kalaki sa paningin ng tao. Basta kung ang tao ay totoo, buong puso, hindi nguso, buong puso ng pagtitiwalaan sa Jesus, tiyak, kahit anytime dumating ang kamatayan, tiyak sa langit ang punta niya. Tama o? O, isa na lang, okay, last na lang. John 1:12. Ito, John 1:12. Tingnan natin. Bakit ang tao pupunta sa langit kapag tinanggap niya si Jesus? Sabay dito, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. Kayo ba ay nagsitanggap na kay Jesus? Opo. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak. Yung mga tumanggap pala kay Jesus, ay binigyan ng karapatan ni Jesus na maging anak ng... Okay. Kung anak na tayo ng Diyos at ang Diyos ay ating Ama at ang Ama natin ay nasa langit, kapag tayo ba ay namatay, saan tayo dadalhin ng ating Amang Diyos? Ang Panginoon ba dito ay nagsisinungaling? Dapat natin siyang pagtiwalaan. Ganito po, isa kung ako po ay magkasala, magkamali, nagmura ako, gumawa ako na hindi tama, ako ba ay pupunta pa rin ng langit at ako ba ay ligtas pa rin? Nay, may anak ka na po, Nay. Apo. Nung nagkamali po ba na yung anak mo pa rin siya? Pero gusto mo ba yung mali na ginawa niya? Anong ginawa mo dahil gumawa siya ng mali? Dinisiplina. Kapag sobra, pinapalo, pinagsasabihan, tinuturuan. Tama po? Itinutuwid. Ganon din ang Diyos. Kapag tayo bilang anak ng Diyos ay patuloy na nabubuhay sa kasalanan at patuloy na sinusuway ang gusto ng Diyos, mayroong disiplinang gagawin ang Diyos. Sa anong paraan, sir? Kalamidad, sakit, gutom, kakulangan sa pangangailangan, at kung sobra na tayo, pwedeng kunin agad ng Diyos ang ating buhay. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag tayo mabuhay sa kasalanan. Anak na po tayo ng Diyos. Kailan kayo naging anak ng Diyos? Ha? Nung kayo ay sumam? Kanino? Kay Jesus. Okay? Tiyak po ang langit. Lahat po ng sumampalataya kay Jesus, pupunta ng langit. Amen? At ngayon po, andito po ang ating team, ang aming team coordinator para po magbigay ng instruction sa pagbibigay po ng aming mga kahit konting gift packs para po sa inyo. At kasama niya din po ang aming tech na leader. Andito din po si Sir Roden at si Sir Joesh Fernandez. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at sana po ay naunawaan niyo po talaga ang tunay na kaligtasan. Hindi po galing sa amin po ito. Okay po? Lahat po ito ay galing lamang sa salita ng Panginoon. Ayan po, may projector po tayo. At nababasa nyo rin po kasama sa preacher po natin. At soon to actually pastor na rin po siya. No? At magsisimula po siya ng gawain. Dito lang po, malapit po sa Lourdes po, pastor, no? Sa Lourdes. Yan po. And yung information nyo naman po, yung pangalan and yung address at number, mapasa namin po sa kanya. Siya na po bahala mag-follow up po sa inyo at magsamba sa upcoming na mission house po para sa inyo. Okay.
So young men, nagpakihanda na po muna yung ating pansit. Lahat po ng adults po mabibigyan po ng isa. Okay po? Priority po natin mga adults po muna. Based on the numbers kanina sa head count po, we have more than enough. Okay po? Lahat po tayo mabibigyan ng isa. 2 on this side, 2 men sa this side. You may now begin. Yes? Okay, sige, saglit lang. Ano pa naman magbibigay rin ng Bible after nito. Opo. Okay, pagkatapos po tanggapin ko ng pansit, magbibigay rin po kami ng Biblia. Huwag muna po tayong aalis, okay? Meron po tayong, kami po yung makikiusap po, no? Nagagawa po tayo ng video. Kami po kanina, yung mga nauna po dito, nakita niyo po, na nagsabi kami, di ba, na tabugko, tama po ba? Tabugok. Okay, tabugok, pandan, katanduanes, mahal ka ng Diyos, 2026. Kayo rin po, ibibidyohan po namin na sasabihin niyo po yun, okay? Sama Biblia. Isang pansit, isang libreng Biblia po para sa lahat. Dito rin. Iparayan yun sa this side. This side. May pansit ba ako to? Meron na? Wala pa. Si ma'am doon sa dulo, si Lola at si teacher, meron na yan? Yung wala pa pong pansit, pakitaas po ang kamay. Okay, besides, adults lang po muna. Sige. May supply pa tayo, sir? Meron pa. Sige, yung mga bata pwede bigyan. Itong mga bata dito, hindi yung baby, hindi pa pwede sa Dito. Dito, yung bata dito, yung 5, ay 6, 7, 8, 8, wala pala dito. Pwede yan. Ayun na. Okay, besides sa pansit, yung wala pang Biblia, pakitaas po ang kamay. Wala pang Biblia, Bibles dito. Tsaka dito daw 2. Ayun, may Bible dyan. May Bibles pa dyan. Dito 2. Tapos meron dito, nakita 6 ata o 7. Pakitaas po ulit yung wala pang Biblia. Dito, Jay. Wala pang Biblia. Ayan daw, si Sir Ata daw, walang Biblia. Yan. Paano si Marlo, meron naman. Taas po ulit kamay, wala pang Biblia. Meron pa, lahat na meron ng Biblia. Ikaw kuya gusto na, may Biblia ka na eh. Ayan, Bible yan, Biblia po. Meron ka ng Biblia. Lahat po may Biblia na po. Opo. May lahat po may pansit na. Okay, sige, magsisimula po tayo ng ating video. CJ. Okay ha. Jay, ito. Pa-video tayo ha. Calvin. Anong pa? Ito lang muna sasabihin. Ano yung ano muna? Tagubok, di ba? Tagubok. Tabugok.
practice muna tayo bago ka mag-video. Practice muna. Sige po. Una pong sasabihin natin ay Pabugok Pandan Catanduanes 2026. Mahal ka ng Diyos. To God be the glory. Okay? 3, 2, 1. Mahal ka ng Diyos. Sige. Ano, Jay? Kaya na rin na? Sige. One last practice. Mas malakas po at masigla. Pabugok. Sige, Jay. Final ka. One last na po. For video na po ito. Pakilakasan po. 3, 2, 1. Amen. Okay, amen. Now, may isa pa tayong video. Nakalagay na po sa screen ang sasabihin po natin. Okay? Kami po kasi ang host po talaga ng Medical Dental Mission po, which is Christ Baptist Church, Muntinlupa. Dito sa screen. Okay, nababasa po. Yan lang naman. This is for the second video. Practice po tayo ng isa po. Maraming salamat po. Ready? 3, 2, 1, read. Sige, isa po. Last na. Jay, pwede na? Ready? O, sige. 3, 2, 1, pakilakasan. Amen. Maraming salamat po at tayo po ay magwawakas sa closing prayer. Okay? Tayo po tayo lahat at tatawagin ko po si Pastor Melvin po. Ako naman po ang mag-lead po sa inyo soon. Pagkaalis po namin, babalik sa Muntinlupa. Siya rin po ang magwawakas. Pag may announcement po kayo pa sa tanan po. So, ayun po, yung gaya na sinabi po kanina, kami po magsisimula po na gawain yan po sa lugar po ng Lourdes. At after po niyan, siguro mga following weeks ay mag-follow up po kami sa inyo po mga bahay. At yan, ibibigay po sa amin yung contact nyo. At hopefully na ma-meet ko po kayo ulit sa Lord willing po. No? So, yan, manalangin po tayo sa ating pupunta tapos. Let us pray, mapagpala namin Diyos Ama, Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa buong maghapon ng iyong gawain. Salamat Panginoon sa maayos na panahon. Salamat Panginoon sa mga tao na ginamit niyo po Panginoon sa programang ito at sa simbahan Panginoon na naging host Panginoon ng gawain ito. Salamat Panginoon sa bawat individual Panginoon na ginamit niyo po Panginoon at aming dalangin kayo po ang magbalik ng pagpapalang Panginoon sa kanila. At nawa Panginoon patuloy silang pangunahan, gabayan, at kayo po Panginoon ang patuloy na magpalang sa kanila na sila po ay marami pang maturungan Panginoon, gamit Panginoon niyo pong salita. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming pong pansamantalang paghiwalay. Ingatan niyo po Panginoon bawat sa na makarating Panginoon sa tahanan na dala Panginoon ang kapayapaan, kagalakan na galing po sa iyo Panginoon. Patawarin kami Panginoon sa magpagkukulang namin at sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating po lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.